Hello guys, dito na ako sa Hong Kong. Nakapag security check-in na rin ako. So ngayon, nahanapin ko na lang kung anong boarding gates ko. So, hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo yung agency ko na legit. Para masagot na rin ho yung ibang mga nagtatanong, mga may doubt kung legit ba daw tong agency na to. Okay, i-share ko sa inyo guys na ang agency na nakatulong po sa amin o sa akin, pati sa mga kasama ko, walang iba po kundi ang Metro Pinoy. Okay, yes. Ang Metro Pinoy ang nakatulong po sa amin para ho matupad yung pangarap namin na makarating ho dito sa Canada. Actually, marami na ho kaming nakarating ho dito sa Canada. Bale sa isang buwan, ilan kaming nakaalis. Sunod-sunod na kami guys sa mga grupo ko. Yung nauna sa akin, ahit ng 2 weeks. Tapos yung isang kasama ko na naging close ko na rin sa agency, ahead lang kami ng 1 week. Tapos ako naman yung sumunod na rin. As in, sunod-sunod na kami. Sunod-sunod na po kami na paalis noong 2023 ng Metro Pinoy. Tapos, ang noong kasagsagan pa nga, meron pang rally yun sa IRCC. Pero, nung time na yun ay na-approve po yung mga visa namin. Ang Metro Pinoy po ay legit. Okay, marami na ho kami nakain sa kanila. Medyo mataas lang po yung price ng processing fee, pero worth it naman po kasi yung employer ay unlimited. Compare nyo po sa ibang agency na napakahirap makakuha ng employer dito sa Canada. Pero ho, sa Metro Pinoy, kapag ho nakapag-down na kayo, ay pwede ho kayo magpa-interview sa mga employer hanggat hindi ho kayo na hire o hindi ho kayo napipili. Yan po ang kagandahan sa Metro Pinoy. Kasi nga, pwede kayo magpa-interview hanggat makapili kayo ng employer nyo or mapili kayo ng employer nyo. So, yun po ang napakaganda sa Metro Pinoy. Kasi hindi ho kayo mahirapan sa employer. Yung iba nga, sa ibang agency, ilang buwan na, taon na, wala pa rin nakukuha ang employer, wala pa rin nakaka-hire sa kanila. Sa Metro Pinoy, okay, napakaganda. Kasi nga, every Sunday, pwede ka sumabak na interview kasi yung schedule doon ng interview ng mga employer tuwing Sunday morning. Kaya si Ma'am Jo ay hindi po yan nag-accept ng mga new applicant kapag Sunday morning kasi po yan ay interview schedule. O kung kayo po ay gusto mag-inquire, ay pwede nyo i-chat. Mayroon po siyang WhatsApp. Ibibigay ko po yung, ilalagay ko na lang po sa screen yung complete address ng Metro Pinoy. Ang Metro Pinoy po ay located po sa North Point. Ang landmark po nito ay opposite side ng Jollibee. And then yung building po ng Metro Pinoy ay meron pong katabing McDo. Okay, dun sa McDo, meron dun daanan. Dun kayo aakyat sa building. Okay, napakadali lang pong hanapin ang Metro Pinoy sa may North Point. Kaya kung kayo po ay may doubt na baka ma-scam kayo ng Metro Pinoy, hindi po yan totoo. Actually, marami na ho kasing mga na-refuse na mga aplikante ng Metro Pinoy. So, hindi naman ho tayo pare-parehas ng mga sitwasyon ng swerte, 'di ba? Baka yun ay marami siyang mga documents na hindi niya na napasa o baka umayo ang employer sa kanya and then baka na-refuse siya sa application kasi kulang ng supporting documents. Iba-iba po yung scenario. So, wag tayong mawala ng pag-asa o agad tayong magda-doubt. Kung may mga doubt kayo, pwede niyo naman pong kausapin si Ma'am Jo sa mga inquiries nyo. So, wag kayong maniniwala sa mga nababasa niyo sa Facebook, sa mga nagko-comment, mga against sa MP, sa Metro Pinoy. Ang maganda ay puntahan nyo na lang po yung Metro Pinoy sa North Point, Hong Kong. Kung kayo po, kunwari, tulad dun sa isang kasama ko na umuwi na ng Pilipinas, pero na-hire na po siya, meron na po siyang employer, and then umuwi po siya ng Pilipinas. Ang ginawa niya po ay doon na po siya naghintay ng pag-alis niya sa Pilipinas. Okay, kasi nga umuwi na siya. Nung na-approve yung visa niya, nasa Pilipinas na po siya. Okay, so kung sa Pilipinas nga lang kayo mag-exit o gusto niyo talaga doon mag-exit, ay meron pong additional processing. Kasi alam niyo naman, kapag sa Pilipinas ay talagang dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makalabas ng bansa. Kasi talagang in-screen nila masyado yung mga documents, kailangan mag-asikaso kayo ng polo. Kung kayo po manggagaling sa Hong Kong, ay hindi nyo na po kailangan magpa-polo. Hindi nyo na kailangan magpa-verify ng kontrata nyo dito sa Canada kasi nga sa third country na kayo manggagaling.
Kaya ako talaga, ako nung employer ko na na-hire ako, sinabi niya naman sa akin na if ma-approve na yung visa ko, umuwi muna ako. O kaya habang ako naghihintay ng visa at may chance, umuwi muna ako ng Pilipinas para makita ko muna yung mahal ko sa buhay, yung mga family ko. Kasi kapag nandito na daw po ako sa Canada ay mahirapan ako maka-uwi agad kasi nga napakalayo at saka mahal ho yung pamasahe. Hindi ho basta-basta pamasahe yung gagastusin natin kung tayo po ay uwi ng Pilipinas. Sana ho nalinawan kayo na kung kayo po ay nagbabalak mag-apply sa Metro Pinoy. Ako po ay galing ho sa Metro Pinoy. Marami na ho kaming galing sa Metro Pinoy. Kaya huwag kayong mag-aalala na baka ma-scam kayo. Ang kailangan nyo, lagi ho kayo makipag-cooperate kay Ma'am Jo. Huwag kayo makikipag-cooperate sa mga kasama nyo. Kasi mahirap na usap-usap ng ganito, makakarento sa'yo na hindi na maganda, nadugtungan na. Mas maganda, direct ka kay Ma'am Jo para masagot lahat ng mga katanungan mo. Ako guys, ang expected ko talaga na makaalis ng bansa noong 2023 ng January. Kaso medyo na-delay po ng konti kasi na-hire po ako ng employer ko ng June 19, 2023. So, ganun lang sana kabilis yung kaso nagkaroon ng konting yung application ko. Natagalan yung biometrics ko kaya natagalan din po yung approve ng visa ko. So, ako thankful naman ako kasi nga biometrics ko, hindi na ho ako naghintay ng 1 month ay na-approve na po ang visa ko at napakaswerte ko din kasi nga po hindi na ho ako pinadala ng IRCC ng police clearance request sa Hong Kong. Diretso na po approve yung visa ko. Ganun lang ho, ang Metro Pinoy ay legit. Hindi po kayo ma-scam. So, pwede nyo hong panoorin yung ibang video ko. Okay? So, marami na hong mga agency ngayon ng scam. Kaya mag-ingat kayo. Bago kayo magbitaw ng pera, kailangan sigurado muna kayo. Okay, huwag kayong padalos-dalos. Kailangan plansyahin nyo muna. Ako noon, nung pumunta ako sa Metro Pinoy, ay humingi rin po ako ng guide kay Lord ng Metro Pinoy na magiging daan ko para matupad yung pangarap ko na makarating dito sa Canada. Thankful and blessed naman ako. Ginabayan naman po ako ni Lord. Tingnan nyo guys, ngayon, nandito na ako sa Canada at caregiver job na rin po ako. Tiwala kayo sa agency nyo, sa agent nyo, at sabayan nyo rin po ng dasal. Siyempre, kapag mag-apply po kayo, ay kailangan po ng tiis, pagtsatsaga, kasi hindi naman ho yun automatic, may visa na agad kayo. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, click naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Thank you guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.